Gusto niyo bang makagawa ng ganito kaganda at kalambot na puto cheese? Tara, sundan niyo ang video na to at sundan niyo ang aking step-by-step kung paano ko ginagawa ang aking puto cheese. Maganda ito lalo na kapag may handaan o pang merienda lang. At natutunan ko lang din ito online, kaya tara, subukan niyo na rin. Yan. First, yan ang aking mga ingredients na gagamitin. Next, kailangan natin ng isang container na paghahaluan ng ating wet and dry ingredients. Inuna ko munang isift ang harina or flour. 5 cups ang aking nagamit na flour. And may natira pa akong konti kaya ginawa ko na siyang 5.5 cup of flour. And then, next is meron akong baking powder. Nag-add ako dyan ng 5 tablespoon of baking powder. Next is meron akong white sugar. Half kilo lang yung aking ginamit. Pero depende pa rin sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyong gawin sa inyong puto cheese. Meron ako dyang powdered milk, 5 sachets ang aking ginamit. And after that, imimix ko lang siya hanggang sa mag-well combine na ang aking dry ingredients. And in a separate bowl or lagayan, nag-beat lang ako dyan ng 4 pieces of medium eggs. And naglagay ako ng melted margarine, yung egg, and then imimix ko lang yan hanggang sa mag-combine. Syempre, lalagyan din natin yan ng water. Naglagay ako dyan ng cold water ng mga 3 cups of water. Pero mamaya, titingnan pa rin natin kung mag-a-add tayo. And ayan, i-mix lang natin siya hanggang sa mag-well combine ang ating wet and dry ingredients. At kung sa tingin nyo ay medyo malapot pa ang inyong mixture, mag-add lang kayo ng water ng paunti-unti hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency na gusto nyong makuha. Make sure lang na hindi ma-overmix kasi hindi yan aalsa. Base lang yan sa mga napanood ko. And after that, kailangan din natin isift ang ating mixture para malaman natin if meron pa bang mga buo-buo na ingredients dyan. Kaya isisip natin. Then after that, ilagay na natin sa puto molder para ating i-steam mamaya. Ganyan ako maglagay sa aking puto molder. Hindi siya sobrang puno. Hindi rin siya sobrang konti. Kaya lalagyan natin siya ng cheese para sa toppings. And after that, hindi ko na may papakita kung paano ako nag-steam. Kaya ayan na yung finished product. Ayan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang ating puto cheese. Super lambot, super bango, at syempre, super sarap. Tamang-tama lang yung tamis, hindi siya nakakaumay. Kaya ano pang ginagawa nyo?